Hello mga kaiklabong! Isa na namang recipe na ginawa ko. Kaway-kaway sa mga mahilig sa bagel. Bagel with dragon fruit, pwede pala yun? Tara at panoorin mo na! Para sa mga ingredients, meron ako ditong 1 cup na lukewarm water, 2 tablespoon na light brown sugar, 1/2 tablespoon na yeast, maglalagay rin tayo dito ng 3 cups na bread flour, at saka ng 1/2 teaspoon na salt. At pagkatapos ganito, ilagay na nga natin siya sa may ating stand mixer. Medyo dry pa yung ating mixture dyan. Kaya naglagay pa ako dito ng 1/4 cup na water. Kaya bigla ko naisip na lagyan ko kaya to ng dragon fruits. Meron nga ako ditong fresh na dragon fruits. At since nga ilalagay nga natin to sa ating dough, kailangan nga natin to i-blender muna para maging smooth na yung ating mixture dyan. Kapag smooth na nga yung ating dragon fruits dyan, tsaka naman natin ilalagay sa ating dough. Bali mga 1/2 cup lang nang nilagay kong puree na dragon fruits dyan. Aantayin lang natin to na mag-blend at magsama na yung ating dragon fruits dito sa ating dough. Kaya kapag na-absorb na ng ating dough yung ating dragon fruits na mixture dyan, tsaka naman natin ito kukunin hanggang magiging ganito na yung itsura ng ating dough. Ita-transfer muna natin ito sa ating mixing bowl. Tapos i-rest muna natin ito ng 25 minutes hanggang mag-double size lang yung ating dough. Then after 25 minutes nga, kinuha ko na nga yung ating dough dyan para nga ikakat na natin to by portion. At bago ko nga kinat yung ating dough dyan, minasa ko lang muna to ng sandali. Para naman sa procedure sa paggawa ng bagel, yung design ba sa ating bagel, bali ganito yung ginawa ko. Pinalapad ko muna yung ating dough, tapos pinanipisan ko yung pinakagilid, yung pinakadulo, tsaka ko naman kinulose para siyang donut, ganun. Dito nga sa pagdidesign natin ng bagel, wag kayong maglalagay na masyadong marami na flour, para naman hindi mag-dry yung ating dough dyan. Medyo sticky kasi yung ating dough dyan, pero okay lang yun, basta wag masyadong maglalagay ng maraming flour. Yung ibang mga gawa ko dyan, medyo maayos. Yung iba naman, hindi masyadong maayos. So, pagkatapos ka natin mahulma yung ating mga dough dyan, ilalagay naman natin siya sa may ating parchment paper. Individual yung paglagay ko ng parchment paper dyan. Medyo hinabaan ko talaga yung video dito para naman maunawaan ninyo kung paano ko nga ginagawa tong paghuhulma ng ating dough. Para naman kung gagawa kayo, maiintindihan nyo kung bakit kailangan isarado natin at panipisan yung dulo ng ating dough para naman pantay yung pagkalagay or pagkalaki ng ating mga bagel. Mas maganda kasi na medyo malaki yung butas ng ating bagel kasi gawa ng kapag kanires ulit natin kasi to, medyo lalaki yung ating dough dyan, so magsasara na naman yung butas niyan. Pero para sa akin, kahit nga wala nang butas yung aking bagel, okay lang. Pero kasi normally talaga na bagel, kailangan may butas. Sa umpisa nga, medyo mahirap lang talaga gawin yan. Pero kapag ka na-practice mo na rin yan paulit-ulit, medyo mabilis na rin yan. I-rest ulit natin to na another 15 minutes. Ganito pa yung itsura niya nung hindi pa natin nare-resto. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung niresta natin yung ating dough dyan. Tignan nyo, medyo lumaki, diba? Nakapag-prepare na nga rin ako dito ng water. Naglagay rin ako dito ng 3 tablespoon na baking soda. At saka ng 3 tablespoon na light brown sugar. Kaya may parchment paper yung ating mga bagel kasi nga dyan natin nahahawakan yung ating bagel. At bago nga natin ilubog sa ating water. Bali kapag ka nailubog na natin yung ating bagel dyan, babalitarin rin natin siya kaagad. Hindi natin masyadong ibababad yung ating bagel dyan. Sandaling-sandali lang pagkalubog baliktad tapos kukunin natin siya kaagad. Kapag kinukuha na ninyo yung ating bagel dyan, wag na wag nyo gagamitan ng tong. Kailangan niya yung parang katulad sa pancake na medyo malapad yung pang sandok natin dyan sa ating bagel. Medyo gentle lang yung pagkakuha natin dyan kasi nga baka maplat yung ating dough na bagel. At pagkakuha nga natin sa ating mga bagel dyan, maglalagay na nga tayo dito ng egg whites. Ibabrush lang natin to. Tapos maglalagay rin tayo dito ng black sesame and white sesame seed. Kapag naglalagay kayo ng black sesame or white sesame, depende na nga sa inyo yan kung gusto niyo ng marami. Sa pag-bake naman, pinreheat ko yung oven dyan ng 160 degrees Celsius. Tapos ibibake lang natin siya ng 25 to 30 minutes. At kung gusto niyo pa ng medyo golden brown pa yung top ng ating bagel, i-bake lang niyo ng another 5 minutes yan. At ito na nga yung ating bagel with dragon fruits. At sana may natutunan ka sa video ko ngayon. At kung nagustuhan mo nga yung aking video, paki-like and share naman. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, ipalo mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos.
Salamat po sa panonood, sa uulitin. Ito na nga po yung ating masarap na bagel with dragon fruits. Ang bagay na palaman dito sa ating bagel ay yung cream cheese. Pwede rin yung mga peanut butter or kaya na mga fruits jams. Tara, kain na tayo. Wow, yummy!